18 years. Yun ang kasulat sa PNSME. Ako yung magte-20 years na rin negosyante. Sabi sa akin ng PNSME, content creation daw yung turo ko. Pero pagdating mo dito kahapon, too much emotion. 18 years ago, isa ako dun sa pumipila sa labas dito eh. Pumupunta ako sa event ng PNSME kasi nagtitingin ako ng mga negosyo dito. Sa totoo lang, wala naman akong perang pang-franchise doon eh. Kasi syempre puro franchise. Hindi ako makapaniwala na nandito ako sa stage ngayon eh. Hindi ko nga alam na may parking sa baba itong SMX. Kasi tuwing pumupunta ako dito, naka-MRT lang ako. May bakang ako laging pandesal sa kay Skyflex. Kasi simula ng event ng mga PNSME, nakaupo ako dyan. Ninanamnam ko lahat ng sinasabi ng mga speaker dito. Meron pa nga one time, birthday ng nanay ko, nagluto ng kare-kare at bagoong. Kinabukasan, may event ang PNSME. Binawin ko yung kare-kare at bagoong. Binawin ko. Sabi ko, special attend ko ng event ngayon. Masarap ang pagkain ko. Kasi hindi ako pinapasok kasi may bagoong daw. Kaya yung pakal ko muna sa labas. Pinilit ko upusin yung mga kong kare-kare at bagoong. Hindi ako makapaniwala na napansin ako ng PNSME. Sa totoo lang. Dahil yun sa pagko-content ko na gusto ko ibahagi sa inyo. 18 years ago din, nagsimula rin akong mangarap. Kakapakinig ko sa mga successful na tao na nagsasalita sa entablado. Tuwang-tuwa ko kahapon dito, ang dami kong na-meet na dating pinapakinggan ko lang. Especially si Brother Bon Sanchez. Nung nagsisimula ako, siya ang laging speaker. Sila Sir Chinkitan, lagi ako nakikinig, ninanamnam ko lahat ng sinasabi nila. Lahat tayo may pangarap, hindi lang yung yumaman eh. Ang na-form kong pangarap kakaupo dyan, gusto kong mapakinggan, gusto kong marinig, gusto kong makaambag sa ibang tao. At sigurado kayo din, nataon lang negosyo yung pinunta natin. Pero mas malalim doon. Gusto nating makaambag sa mas maraming tao. At magkakatulad tayo doon. Ang problema, hindi ka papakinggan kung hindi ka pang matagumpay. Hindi ka papakinggan kung wala ka pang napatunayan. Yun ang akala ko din. Tuwing galing ako sa event ng PNSME, ang dami ko rin dalang brochure. Yan yung mga bit-bit nyo, lahat ng pasal dito, lahat ng booth. Pag ako pumunta, sinusulit ko yan. Inquire ako ng inquire. Nagbibis din ako ng ayos para kunwari may pera. Intindihin ako ng sales eh. Uy, baka mag-franchise to, baka kumuha ng, baka client to. Kinukuha ko lang lahat ng brochure nila. Hindi pa panahon ang YouTube noon. Yun ang pag-aaral ko sa negosyo. Attend ako ng ganitong pasar. Pag umuwi na ako sa MRT, yun na yung moment ng realization. Paglabas mo kasi sa event na ganito, well motivated ka, energized ka. Ang laki ng pangarap mo. Pero paglabas mo dito at pagsakay mo ulit ng jeep o ng tricycle, sa akin MRT, sasampalitan na ulit ang katotohanan. Paano ko magagawa yung pangarap ko? Paano ko masisimulan yung negosyo plano ko? Paano ko magiging katulad nila? Eh, wala akong perang puhunan. Again, parang wala na namang pag-asa. Pero hindi ako pumayag. Gagawa ko ng paraan para yung mga narinig ko, maging ganun din ako. 3 negosyo ang nilugi ko. Una, CCTV company. Sumunod, software development company. Pangatlo, yung inventions company. 10 taon ang ginugol ko. Walang tagumpay na nangyari sa buhay ko. Kahapon, nakatayo ako doon. Nakalimutan ko na may ganitong mga event. Kasi pag pupunta ka sa ganito, too much information, too much motivation. Nung tumira ako ng ika-4 kong negosyo, na-figure out ko na paano mag-cash flow, paano pumera sa pagnenegosyo. Doon din nagsimula na hindi na rin ako pumupunta sa ganito. Kasi nadidistract na ako sa mga bagong opportunity. Kaya kahapon, pagbalik ko dito, bumalik sa akin lahat ng alaala. Lalo na nakita ko yung mga nakapila sa labas. Kasi ganun din ako dati. Pero ako, pagpasok ko, may assistant. Abot ng kape. Napakapagod na pala ng posisyon ko. Hindi ko lang na-appreciate. Na-realize ko kahapon, ano kayang naisip ng PNSME at na-invite ako magturo ng content creation. Hindi niyo po ako kilala, sigurado yan. Pero sa dami ng mas sikat na nagsalita dito mula po kahapon at kanina, ako nakakasan magturo ng content creation. At gagawin ko po lahat para maturuan po kayo. Nandito na ako sa entablado ngayon. Kayo nandiyan, nagbago na. Pero inabot po ako ng 18 years. 18 years bago ako nakatutok. Ito po ang unang pinakamalaking stage na natutuhan ko. Pinapalakpakan po yun. Kasi kung nangyari sa akin, kayo rin papanik dito. Sigurado ko doon. Hindi ako pinapanik dito dahil sa
magaling ako magnegosyo, o bilyonaryo ako, o may sports car ako. Pinapanik ako dito sa isang bagay lang. Ang mensahe ko'y tumagos kahit sa iilan. Hindi po ako sikat. Hindi nyo nga kilala kung sino ko eh. Pero isa sinisigurado ko, hindi ako viral pag nagawa ko ng content. Pero yung ilang nanonood sa akin, hindi ako nakakalimutan. Bakit? Bakit hindi ako nakakalimutan ng ilang nanood sa akin? Yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon. Yung sekreto ko sa pagko-content. Bago ko po ituloy, gusto ko lang hindi makalimutan ng magpasalamat sa founder ng PhilSME, na si Sir David, at namin ko ang kanyang asawa si Ma'am Trixie. Yung effort nila sa PhilSME, for unknown circumstances, ako po isang resulta ng PhilSME. Si Sir David po ay ginawa ng Leon. Pero iniwanan niya tayo ng ganitong event na kung saan, pag pumupunta tayo, motivated tayo. At kay Ma'am Trixie, salamat sa opportunity po sa akin. Hindi mo kailangan maging super famous o super viral sa usaping content creation. Kailangan mo lang magsalita ng galing sa puso mo. Maaaring tuturo mo lang kahapon, AI. Gumamit ng AI, galingan. Okay yun. Pero ako pumupusta ko sa pagiging totoong tao mo. Mas lulupit pa ang mga artificial intelligence, lalo na sa paggawa ng content. Pero mas umaalay na ko sa ipakita mo lang yung totoong ikaw. Magsalita ka lang. Wala nang kapikean. Kailangan mo lang ng konting manonood sa panahon ngayon. Hindi kailangan madami. Konti lang. Kung hirap kayong makabenta, walang ibang paraan kung hindi mag-upload kayo ng video sa internet. Hindi ko pinagyayabang sa inyo. Pero sasabihin ko na din. 8 years ago, nakita ko ang opportunity sa pag-upload ng video. Wala pang nagbablog sa inyo nun. Pero nakita ko, something dito. Isang taon ako nag-upload ng video sa internet, sa YouTube. 83 video ang in-upload ko, walang nanonood. 83. Kaya kung kayo tatlo pa lang ina-upload nyo, sumuko na kayo, maiinang nila lang kayo. Seryoso ang trabaho sa pagko-content ngayon. Pag di nyo ito trinabaho, bukod sa dehado kayo sa negosyo, yung pangarap nyo marinig din kayo, magkaling pa kayo, hindi nyo matutupad sa buhay nyo. Sinong hindi pa nakaka-upload ng video sa internet ng sarili nyo? Taas ang kamay. Makasupot kayo. Sigurado ako, alam nyo na ang importansya nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-upload. Pwes kayong hapon, babaguhin ko ang buhay nyo. Labas nyo mga cellphone nyo. Bunutin nyo! Labas! Labas nyo ang cellphone nyo. Simple lang mag-content. Beginning, middle, and end lang yan. Kung ano-ano iniisip nyo kasi, kailangan ng hook, kailangan ng edit, kailangan may intro. Pampagulo lang yan. Hindi ko shanty kayo pupunta dito. Hindi na tayo mananalo sa pagandahan ng video. Ang laban natin, patotohanan. Buksan niyo yung camera ng cellphone nyo. Yung ayaw gumawa, pagsisisihan nyo. Kayo dyan, mga boss. Bunutin yung cellphone nyo, mababago buhay nyo ngayong hapon, lagay nyo sa camera. Tapat nyo sa mukha nyo. Tatlong bagay lang ang content. Beginning, middle, and end. I-introhan nyo lang, magsasalita kayo ng kung ano man, tapusin nyo. Ganun lang kasimple. So magko-content tayo lahat ngayon. Sasabihin nyo lang, intro, what's up? Sabihin nyo kung nasa kayo. What's up? Nasa PhilSME ako ngayon. Intro yun. Middle. Sagutin nyo to. Anong ginagawa nyo dito? What's up? Nasa PhilSME ako ngayon. Ang ginagawa ko dito ay naghahanap ako ng pagkakakitaan. Yun na yung middle. Tapusin nyo na. Abangan nyo mga susunod kong vlog. Bye! Upload nyo bago ako bumaba na yung vlog ngayon. O, hindi kayo nag-record. Gusto nyo tumagumpay, yung simpleng bagay, iniiwasan nyo. Kasi sa sobrang dali, parang walang kwenta. Ganyan lang ang content creation. Sobrang dali lang, pinapakomplikan nyo lang. Kaya ako nakatayo dito, kasi linaban ko yan. Bakit po kayo gustong mag-content? Ang tunay na dahilan, hindi para pumera kayo. Ang tunay na dahilan, dahil tayo dapat ang naririnig, tayo dapat na lumalaban ng patas. Tayo dapat ang nagsasalita. Hindi yung mga walang kwenta na malakas na ng loob. Naunahan lang kasi tayo. Ako lang ngayon mag-isa. Hayaan niyo ba akong mag-isa lang magsalita ng katotohanan? Mag-ambag ng value? Sigurado ko mas mahusay kayo sa akin. Ang pinagkaiba natin, hindi nyo tinatrabaho ang mag-upload ng video sa internet. Lahat ng idol nyo, isipin nyo, vlogger. Di ba? Wala kayong idol ngayon na hindi vlogger. O, pues, ba't hindi nyo rin trabahuin? Libre ang lumaban ng sabayan ngayon. Paano kayo aasenso? Hindi nyo binunod yung cellphone nyo.
Ano, magbabayad pa kayo ng 100K na seminar para mag-vlog? Ito no. Bunutin yung cellphone nyo. What's up guys? Nasa PSME ako ngayon. Ang ginagawa ko dito, gusto kong matuto. Abangan yung susunod kong vlog. Bye. Upload. Huwag nyo nang i-edit. Sure ball, di nyo ma-upload yan. Ang kalaban ng ating panahon. Kaya hirap na hirap tayong magnegosyo tayo dito. Tapatan, 18 years na ako negosyante. Napakahirap magnegosyo sa bansa natin. Friends and mga kasosyo, bago palimutan, ang Undersecretary ng DTI na aking personal mentor, si Jose Gani Pakatuman ay kasama po natin. Jose Gani, palakpakan natin. Undersecretary ng DTI, ang aking pong personal na mentor. Napakahirap magnegosyo sa Pilipinas. Mahirap lumaban ng patas. Kaya inabot ako ng 18 years. Kasi patas ako sumabay eh. Napakaraming temptasyon naman daya. Yung mga nagtutuwa ngayong problema, tinukun pa yan. Wala nang dapat ikagulat dyan. Hindi natin maayos yan kung hindi tayo maraming magsasalita. Hindi ko sinabing maging political tayo lahat. Hindi. Ang punto ko, sabihin yung tama. Yung totoo. Anong totoo? Na matagal magtagumpay sa Pilipinas kung mabuti kang negosyante. At yan lang ang mensahe ko sa mga vlog ko. Wala akong tinuro ng shortcut para maging billionaire ka kagad. Wala akong ganun. Kasi wala talagang ganun. Bandaya ka. Congrats. May Land Cruiser ka kagad. Pero yung dadaan ka sa tamang mga diskarte, hindi talaga eh. Pero ako hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mahirapan ang mga anak ko sa tatahakin nilang landas. Kaya sa panahon ko, sa panahon natin, gagawa ako ng paraan. At pagpo-content yun. Yun ang nakita kong paraan 8 years ago. Tapos na ako mag-negosyo nung nag-vlog ako. Na-figure out ko na kung paano ko cash flow. Na-boring na ako sa pag-business ko, yung ika-apat ko, nakita ko pag-vlog. Ito na yung buboses sa akin. Hindi ko binitawan yan. Kaya kung wala pa kayong 6 months nagpa-vlog, o hindi pa kayo nakaka-upload ng 3 upload man lang, wala kayong karapatang malungkot, o ma-burn out, ma-stress. Wala kayong karapatang magreklamo, hindi ako gagana dyan. Kasi ang pinapakinggan nyo ngayon, 80 videos ang in-upload ko sa YouTube. Ngayon na 1-minute video na lang. Papahiral ka, papalo ka. Ang pinagkaiba natin, hindi pera. Ang pinagkaiba natin, kaya kayo nandyan, kasi makatakot kayong bumoses. Hayaan nyo pamakas ang buhay nyo nung hindi kayo narinig. Kasi ako, hindi ako papayag nun. Samahan nyo ako. Na magsalita din, kung anong alam nyo tama, konti yung karunungan, sapat na yan, may makikinig na sa'yo. Hindi nyo kailangan bumiral, gayahin yung mga idol, yung mga million-million ang views. Hindi po kailangan. Dahil ako, konti lang ang nanonood sa akin. Pero tulad nyo ngayon, pustahan tayo, bukas pag-gising nyo, makakaalala nyo. Mapapaniginipan nyo pa ako. Bakit? Matatawa kayo bukas pag-gising. Napag-inigipan ko nga yung lulukong yun ah. Kasi ang nakita at narinig nyo ngayon sa inyong harapan ay totoong tao. Walang edit, walang effects, walang filter. At gusto ko maging ganoon din kayong klaseng content creator. Mag-upload kayo sa susunod na PSME, kayo na nandito. Gusto ko i-share sa inyo yung pinaggagalingan ko, bakit kailangan kong marinig. Nasa Matthew 15:16. Ito ang aking life verse sa buhay. With respect sa ibang reliyon natin, gaya ng mentor ko si Jose Gani, ito pinangawakan ko sa pagkukontent. Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kung gusto nyo magliwanag din ang buhay nyo, walang ibang paraan kung hindi mag-upload kayo tulad ng nangyari sa buhay ko. Libre to, ilaban nyo lang kasi hindi rin to madali, pero wag nyo titigilan. Hindi ko na ganong ubusin ang oras nyo. Tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas at hindi ang mga loko-lokong maingay sa internet. Kaya parang awa nyo na, pag-upload din po kayo. Ako si Arvin Orubia. I love you. Let's change the world!